there. Yo, what's up mga kabit? Ayan, good morning sa inyo lahat. And also press this bell Happy icon. Saturday morning everyone. Good morning, good morning, good morning everyone. So tayo ngayon ay maghahatid. Maghahatid tayo kay Commander. So since Sabado ngayon, wala tayong pasok, kaya ito muna ating morning task. Ang ihatid si Commander, tapos may mga gagawin tayo mamaya. May customer tayo, baba ang makina. So pero bago natin ibaba ang makina, i-check ko muna kung talagang kailangan ng ibaba. 18 years na daw yung motor niya at hindi pa nabubuksan. May mga time na pagdating ng 70 ay umuusok. So I think ano lang yun, valve seal pagka ganun. Pagka hindi continuous umuusok, so pagka normal na takbo or naka minor lang, naka idle lang, hindi naman umuusok. So hindi pa ganun ka major problem yan. Maliit na problema pa lang yan. So i-refresh lang natin if ever na hindi magbago. So meron na akong gagawin na technique muna, and then papa-observe ko na 1 week. Kapag hindi nagbago at ganun pa rin, so next week ay ibababa natin ang head lang naman. Tapos head palit natin, refresh, totally refresh, RS125. So medyo nagkakahigpitan na nga pala ngayon sa mga pagbili-bili ng lumang motor, lumang sasakyan. Ayan, lumang motor, lumang sasakyan. So mabuti na lang sinuspende yung batas, yung implementation ng ano na yun, batas ng LTO na yun. So buti na lang at yung motor natin na naibenta before na nakapangalan sa atin ay nandyan lang sa bayaw ko, sa bilas ko. So wala na kong i-buyback para walang problema. Wave 125 yun na Wave 125i, first version. Kasi ang Wave 125 ay maraming version yun. So yun yung first version ng 2007. Medyo umuusok na siya. Tingnan natin kung anong magiging kasunduan if ever na mabili ulit natin. And then medyo pangit na rin yung itsura. Tupad.
So buti na rin lang at na-dispose na rin natin, nabenta na rin natin yung ating 4 wheels. O hindi, may hirapan tayo na naman. So sana hindi matuloy yung batas na yun, kasi pag natuloy yun, pahirap sa mga Pinoy na matatagal lang nakabili ng second hand, na hindi na alam kung nasaan yung may-ari. Yan, yung mga tipong pang third hand ka na tapos hindi na pa transfer, di ba? Pang fourth hand ka na, saan mo hahanapin yung may-ari nun, di ba? Meron pa ako isang napanood na batas, parang hearing ba yun? Yung kay Senator Tulfo. Ang gusto niya mangyari, once na magparehistro ka, ang mismong magpaparehistro ay may-ari. Naluloko na itong mga senador na to, hindi nila nalalaman ng kanilang mga pinaggagawa sa buhay, di ba? Paano kung pang third hand ka na nga, fourth hand, saan mo hanapin yung may-ari nun? Diba? Tapos minsan may mabibili ka, mga kulang-kulang ang ID, so hindi mapatransfer. Hindi natin maiiwasan na mayroon talagang bibili na gustong-gusto lang makabili, hindi na na-check ng proper yung papel, basta may ORCR, ayos na, diba? Ang nangyayari, hindi na-check yung mga ID. Ayan, kaya pagka ipapatransfer mo siya, hindi mo siya matatransfer dahil yun nga, yung ID ay kulang, lalo kung mga pang fourth hand ka na. So nangyari na sa akin yan sa Mio Sporty ko dati. Kompleto naman ang papel niya, nandun naman lahat, ORCR, ID nung pangalawang may-ari. Ang problema, repo siya, repo, walang ID yung unang may-ari. Yun ang mahirap dyan, di ba? Binili mo sa repo tapos walang ID yung unang may-ari, paano mo ba siya mapapatransfer ngayon? Pero may papel, original, nandun lahat. Ang wala lang, ID ng may-ari, o hindi mo na siya agad mapapatransfer, di ba? So number 1 tatamaan din dyan sa batas na yan yung mga kasa, di ba? Yung mga, siyempre may mga hatak yan eh, yung mga buy and sell. Pangalawang tatamaan lang dyan yung mga bumibili. Ang importante ay nakarehistro, di ba? Yun ang sabi ni Colonel Bosita. Ang importante ay nakarehistro. Kasi doon lang din naman kumikita ang gobyerno eh, sa rehistro. Hulihin nyo kapag hindi nakarehistro. Yan. Tumawid siya ting nang walang ano mukhang may ano dito Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.